Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga kapatiran sa Pentecostals of Jordan, maging sa ating mga tagapakinig sa ating bansa at sa lahat po ng sumusubaybay ng ating programa, My Morning Manna with Pastor Oji. Ito naman po tayo, naka-ere para po pag-usapan ang salita ng ating Panginoon. At huwag po tayong magsawang makinig sa kanyang mga salita at patuloy po tayong mag-enjoy sa morning manna na ito, pagkain sa araw-araw na dapat nating pagnilay-nilayan, na dapat po nating i-contain sa ating mga sarili, na kailangan po nating maging nutrisyon. Sa umaga pong ito, ibuksan po natin ating Biblia sa aklat po ng John, chapter 11, verse 40. Ito po pagkasabi, Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God. My topic for this morning is only believe. Ang teksto po natin ay mababasa sa John 11, chapter 11, verse 28 hanggang 44. Ito po'y kwento po, patuloy ng kwento sa buhay po ni Lazarus na binuhay maguli ni Jesus Christ. Dito po makikita natin yung kasaysayan na dumating si Jesus Christ sa bahay nila Martha at Mary. Unang sumalubong si Martha at sumunod nga si Mary. Pero ang kanilang statement ay the same lang po. Panginoon, kung nandito ka lang sana buhay pa ang aming kapatid. Yon ang statement nila, pare-pareho. Walang pinagkaiba siguro sa pagka-deliver lang, But God was more touched by Mary and causes Jesus to weep bitterly. Kung titingnan natin, mas umiyak si Jesus Christ dito sa approach ni Mary, At yun nga, sinabi niya, saan niyo ba inilagay? Sabi niya, nandoon, Panginoon. Nandoon sa tomb. At sabi ni Jesus Christ, buksan niyo, sabi na, nangangamoy na po yan, 4 na araw na po yan dyan sa loob. Patay na po yan, imposible na pong mabuhay yan, siguro nangangamoy na ngayon yan. Yun ang sabi ng kanyang mga kapatid. At dito nga, sinabi Jesus, kung naniniwala ka lang, o kung maniniwala ka, makikita mo ang glory ng Panginoon. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ, itong sinabi niya, tanggalin ang bato, sinabi niya. At nung ni-roll up nga yung bato, doon sinabi niya, Lazarus, come forth, lumabas ka. Biglaan po. Biglang lumabas si Lazarus. Pero ito po nakapagtataka, lumabas siya, nakatali ang paa, nakatali ang kamay, balot pa yung katawan. Paano siya? Siguro po lumipad, Lumipad si Lazarus. May mga magandang point po akong napansin dito. Ang iba nakalimutan ko na lang habang nagsasalita ako. Ito po ang unang point na nakita ko po dito. When person believe, he has to take an action. No sinabi ni Jesus Christ, nanampalataya ka ba? Upo. O di, i-roll up nyo yung bato. Kahit naniniwala ang isang tao, dapat patunayan po niya sa gawa. Sa ano pong paraan? Katulad po dito, kung tunay ka naniniwala sa akin na ako ang resurrection and life, at alam mong mabubuhay maguling yung kapatid, ngayon pa lang, buksan mo na yung bato dyan, i-roll up mo na yung bato, ipagulong mo na yung bato, and see what God can do. May mga panahon po na ganun ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Sabihin ng Diyos na, naniniwala ka ba na ako ang providence? Oh Lord, o di puntahan mo yung amo mo. Minsan kailangan na kumilos tayo para patunayan yung ating mga gawa. Because our God respond only in faith. Ang Diyos ay nagre-respond sa faith, hindi po sa need ng tao. Kahit may need tayo, pag hindi tayo maniniwalang kaya niyang gawin mga bagay na yun, hindi po magre-respond ang Lord niyan. Bakit ko po sinasabi yan? Tingnan niyo po gaano karami ang mga taong namamatay sa gutom sa bansang Africa. There's a need, right? Pero lahat ba sila binigyan ng pagkain ng Panginoon? No. Only those who believe, only those who trust in God. Sa bansa man natin mga kapatid, ilan ang mga naghihirap? Ang tanong, sila mang lahat ay nakasumpong ng pagpapala? Hindi po. Yung mga tao lang na kumikilos at gumagawa. So ano po ang ibig kong iparating dito? Even though God responded to faith, as Christians, we have to act also in our faith. Manampalataya tayo. So the Lord said, Lazarus, come forth.
Lazarus responded right away with the command of God, no? Kahit nakatali pa at ayun nga nakapagtataka, paano siya nakalabas doon? At sa alam ko, napakaraming Lazarus. But this Lazarus knows that it's him. Alam ko, parang dito sa Jordan, napakaraming Muhammad, napakaraming mga pangalan na halos magkalintulan, Mahmud. Halos pare-pareho lang ang pangalan ng tao. Sobrang dami, no? Pero pare-pareho ang pangalan. But this one, he knows that it's the Lazarus that Jesus mentioned. Siyang lumabas mula sa mga patay. Hindi natin alam kung ilang mga Lazarus ang patay during this time. But this Lazarus responded, no? Lumabas mula sa grave, nakatali pa. At anong sinabi ni Jesus Christ? Let him go. Kalasan nyo siya, tanggalan nyo yung napkin, yung balot, tanggalan nyo siya ng balot. And doon nga, buhay nga pala talaga si Lazarus. Now, church, what is the point that I'm going to trying to imply here? Ay ganito po, si Lazarus ay kailangan ng tulong in order to be free. Someone's faith has to grow in order for Lazarus to be free, no? Si Lazarus po ay nakatali, but he lost them and he let him go. At kung titingnan po natin, it's just a matter of faith. Una, nag-declare po ng faith si Martha, sunod si Maria. Pero ang faith nila is napaka-weak po, no, compared doon sa faith na meron si Jesus Christ. And because they believe that Jesus is the life and the resurrection, Jesus performed it despite of the fact na they have still doubts, no, little doubts of God can resurrect a dead for 4 days. Ang pagkakaalam nila, He can resurrect a dead body if it is only 1 day, since hindi pa corrupted yung katawan, hindi pa nangangamoy. But this one might be quite impossible since it's already 4 days when Lazarus died. Yun po ang malaking question doon. But in God, there's nothing impossible. Wala pong imposible sa Diyos na pinaglilingkuran natin. Kahit 4 ng patay si Lazarus, pwedeng buhayin uli ng ating Panginoon. Tayo lang po minsan ang hindi naniniwala sa pwedeng kayang gawin ng ating Panginoon. So when God can perform miracles, it's greater than you can imagine, greater than you can comprehend. Ano man yung dinaranas natin ngayon, bilang Kristiyano, tandaan, God only respond to faith. Now, paano natin i-apply yan sa buhay natin? Ganito po, kung gusto nating i-apply ang faith, start with this, praise God. Pastor, purihin ang Diyos. Paano ko ba masasabing faith yun? Because praise is faith in action. Ang pagpupuri po ay pananampalataya po na may kaakibat na gawa. Bakit? The moment na tinaas po natin ang ating kamay, salamat Panginoon sa kabutihan mo, salamat sa solusyon sa problema ko. You are declaring God's goodness. You are declaring the ability of God. I say, Lord, thank you. I know you will do great things, Lord. Thank you so much for everything. Thank you for answering my prayers. Hindi mo pa nakita. It's not yet visible to your eyes, but you thank God because you believe on God. So that is what we call faith in action. So start with praise, no? Kung gusto mong patunayan yung faith na yan. Another point is, when God suggests something to you, when meron siyang inilalagay sa puso natin na, anak, gawin mo ito. Si for example, lapitan mo yung amo mo to deal with your conditions today. Then go ahead. Do it, no? If you are inspired by the Holy Spirit to do something, then go ahead. Huwag magdalawang isip. Magtiwala sa Diyos. So God only responded in faith, and as a Christian, we have to work our faith, no? We have to prove that we believe in God. And lastly, how to apply this one? Day by day in our prayer. Praise God, purihin siya, at hayaan natin na ang Diyos kikilos sa kakaiba. Kung kaya ng Diyos na i-restore o ibalik sa buhay maguli si Lazarus, He can do it in our lives. Magtiwala lang tayo sa kakayanan ng ating Panginoon. So this is Pastor OG, nagpapaalala sa inyo na sa araw-araw na pumumuhay, kailangan natin ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna today.
God bless po at magandang araw once again.